Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre, mga nagwawagi. From sweeping floors to sweeping wins sa life, our guest started sa pinaka-humble beginnings, tagawalis sa Comelec. But he didn't let that define his finish line. Hindi siya nagpahuli sa laban ng pangarap. From working student to law grad, bar passer, public attorney, private practitioner at volunteer lawyer ng Preso Foundation. Mga ka-win-win, ilalabas na lahat ng ebidensya para patunayang marami bang hurdles kaya pa ring makamit ang life-winning verdicts. Let us welcome Attorney Ramil Comendador. Attorney, welcome sa For the Win podcast. Thank you very much for coming over. Maraming salamat din for inviting me, for having me here po. Yeah, yung podcast natin is about rags to success, no? So, and para ma-inspire mga nanonood sa atin, especially mga those who are struggling, may mga challenges, lahat naman tao may challenges, but we want to inspire them. And para sa akin, your story is one of the most inspiring. Salamat po, Sen. So, Attorney, kwento niyo sa akin, bakit kayo pumasok bilang janitor, no, in Comelec? Tell me about that phase in your life. Okay. So, nagsimula po talaga yon, Sen, sa kagustuhan ko na makapagtapos ng pag-aaral. Palilumuwas po ako dito, Sen, sa Maynila. Just like the normal na provincial boy na luluwas ka ng Maynila para makapagtrabaho, hoping na makatulong ka sa magulang mo. So, yun po. Initially, gano'n naman po talaga ang nangyari. Nagtrabaho ko bilang isang upholsterer. Nagtagal ako bilang upholsterer. Hanggang sa dumating talaga yung time na nakita ko na, ay, hindi lang ako para dito. Tanim ko na yun sa sarili ko. Hindi lang ako para rito. Naging upholsterer ka, you can work somewhere else. Bakit janitor ang pinuli mo sa Comelec? Kasi unang-una, hindi naman po ako tapos ng pag-aaral noon. The time na nag-apply ako sa Comelec. So, that's the only position that I am qualified for. Wala talaga akong ibang goal noon, kundi ang yung makatulong sa nanay ko. Kasi single mother yung nanay ko. So, yun lang. Masaya na ako doon na alam kong may trabaho ako and I was able to help my mother. So, makapagpadala. Yun lang ang goal mo? Sa umpisa, opo. So, yun lang talaga. Na makapagtrabaho. Kasi wala nang ibang pinaka masarap sa napakiramdam sa isang tulad ko po na taga-probinsya, yung makapagpadala ka sa magulang. Sa amin ganun eh. Especially nung mga unang panahon pa na alam mong tuwang-tuwa yung nanay mo na. Siyempre, tatawagan ka rin or i-inform ka rin, anak, salamat sa ano. Yung ganun pakiramdam. So yun ang para lang talagang makaraos. Yun ang objective mo para kaya ka pumunta dito sa Metro Manila at maghanap ng trabaho. Yes po. Bakit naman sa Comelec? Out of curiosity. Pinili mo ba yun o may nagka-opening lang talaga? Marami rin po akong in-applyan. Pero nagkataon lang po talaga na doon ako tinawagan. Sabi mo nga, high school graduate ka nung pumasok ka sa pagiging janitor. And then, saan nabuo yung isip mo na pwede ko palang pagpatuloy itong pag-aaral natin? Parang from the start po, kasi talaga, Sen, parang, alam mo naman yun, na parang mag-gauge mo naman yung sarili mo, na kaya ko naman eh. Kaya ko naman. Tapos may pagkakataon na. So, yung, kumbaga, yung pagiging responsable sa sarili mo, na alam mong kailangan mong i-improve yung sarili mo kasi, hindi lang naman ikaw yung involved dito, kundi yung family mo, yung mga taong nakapalibot sa'yo. So, yun yung kumaga guiding principle kung bakit mas naghangad pa ako ng improvement sa sarili ko. Kasi yun ang yun, actually, kaya ako natanong yun, nung mayor ako dito sa Valenzuela, marami kaming street sweepers, diba? Ako. Daan yung street sweepers namin. Pero madalas ko sabihin sa kanila, itong pagiging street sweeper mo, hindi dapat panghabang buhay. Temporary lang. Dapat rin pagpatuloy mo yung pag-aaral. Kung pwede ka maging maliit na negosyante o maging professional, ipagpatuloy. In fact, nag-offer kami ng scholarship sa mga street sweeper namin.
Ganda dito yun. nung mayor ako. Kasi nga, hindi naman pwedeng habang buhay na ganun, diba? Kasi ang tao may hangganan din physically. Opo. So in your case, kaya ako natanong yun dahil gusto kong malaman ng mga kababayan natin na ikaw hindi mo pinili maging habang buhay, maging janitor. Opo. Nakita mo yung potential mo at pinursue mo yung potential mo. Yes po, Sen. Ganito po, para sa akin kasi you have an obligation to your future self. But now is the best time to be responsible. Almost always, po, Sen, our mind is our only biggest enemy. Pero para sa akin, do not let your doubts hinder you from doing what you have to do. Dahil ang katotohanan, you can. Always remember that we are born to do great things. That is how blessed we are from the start. Nakita ko nagkaroon ka ng isang parang shining moment na kaya ko pala maging abogado. Opo. Siguro yung pagkakataon din, your circumstance din, nandun ako sa tamang circumstance na nagkatrabaho ako bilang janitor sa office ng isang commissioner and may mga legal and lawyers, may mga legal staff sila. So, doon ko nakita na baka pwede rin ako. Galing. Baka pwede rin. Yun ang sa'yo, nagbukas ng isip. Opo. Baka pwede rin. Galing. So, kailangang subukan. At ano yung step 1 na ginawa mo para maabot mo yung pagiging abogado? Ayun, at the time kasi hindi pa naman ako tapos ng pag-aaral. So, nagpaalam na ako noon. Sabi ko, mag-aaral ako na panggabi. Simpleng pakikipag-usap din lang. Pwede po ba ako magganito? So, sinabay mo pag-aaral at trabaho? Opo. Trabaho sa umaga. Tapos, after office naman po, doon na po ako doon ako nag-aaral. Yung trabaho mo bilang janitor? At the time. Tapos sa gabi nag-aaral ka? Opo. Galing Galing. Ano naman ang pinaka-memorable struggle mo as a working student? Kasi hindi madali maging working student. Lalo na sa'yo kasi physical yun eh. Diba? I would assume after, pagod na pagod ka na. Yung struggle talaga is yung paano ko harapin yung demands ng studies. Kasi at the time din, meron na rin akong pamilya. So, they are of equal importance. Hindi ko naman pwedeng iwanan yung isa. At hindi ko rin maaaring lalong i-give up yung pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral kasi alam kong yung pangarap ko, it's for them. So, ang hirap talaga. Hindi ko alam kung parang, alam mo yun, na every night na papasok ako ng school, wala akong ibang ginagawa nun, magdasal na. Sana pag natawag ako, makasagot ako. Ganun lang. Although, syempre po, strategic po yung paggamit ng oras. Kailangan, bago rin ako pumasok sa school, meron na rin ako kahit pa paanong konting nabasa. And I was praying na doon ako matawag sa portion na nabasa ko. Pero ano yun, binabalance mo between working sa umaga tapos nag-aaral sa gabi? As in full-time na trabaho. For 4 years? Yes po. Full-time talaga na trabaho sa umaga and then sa gabi. Anong oras na po ako makakarating ng bahay? Mga 10:30, 11. So, most of the time nga, wala nang LRT. So, mag-ano ka na lang? Jeep na lang po. Talagang, yun ang memorable struggle of studying and working at the same time. At ang pinaka-ano po dun, yung alis ako na tulog yung anak ko. Tapos darating ako, tulog na rin kasi nga 11. Talagang sacrifice for the family rin. Pero nagbunga naman ngayon, nakita naman natin. Attorney Ramil, kwento mo nga sa amin yung school life mo nung nag-aaral ka. Apo. Ganito, Sen, nung time na nasa College of Law na ako, may pamilya na ako noon eh. And considering na kakarapot din lang naman yung sinisweldo ko, and hindi ko pwedeng i-give up yung pangarap ko na maging abogado. So, may offer naman or pwede naman sa amin, sa school namin ng promissory note. So, kadalasan talaga, almost every semester, promissory note yung ginagamit ko. Yun. So, kapag meron ng nakapag-ipon na ako, babayaran ko. Babayaran mo siya. Tapos, upon enrollment, promissory note ulit. So, ganun lang ang naging cycle niya. Hanggang matapos. Hanggang sa makatapos po ako.
Pero nabayaran mo naman lahat Oo, ng so far naman. promissory note. So far naman po, nabayaran ko siya. Actually, yung promissory note, yan ang ginamit kong example nung ipinasa namin yung libreng tuition fee sa college. Kasi nga nung dito sa Valenzuela, ini-interview ko yung mga estudyante. Ganun din yung kanilang kwento. Pero undergrad naman doon, no? Na pag papasok sila, promissory note. Pag end of the school year, babayaran ng magulang. Tapos ganun din sa umpisa. Iba, hindi nakakabayad, kaya nagta-transfer. Kaya yun ang isa naman naging motivation ko para gawing libre na yung mga tuition fee, no, sa state universities and local universities. Kaya libre na ngayon. No? Kaso lang grad school hindi kasama doon. Undergrad lang yun. Undergrad lang yun. Pero yun, gusto chosen na na meron talagang paraan. Meron talagang kung gusto mo talagang maabot yung pangarap mo. So, kagaya nun, hindi ako nahiya na. So, paano mo binabudget ngayon yung tuition fee and then your family needs? Sacrifice talaga. Personally, sa akin, ginamit ko ng tama kung ano mang meron kami mag-asawa. Sabihin, walang luho, walang bili ng ganito, walang bili ng ganito. Kasi mas dinedicate namin doon sa pangarap. Yun nga po, ang katotohanan, promissory note na ako. Tapos, may mga lupa ako. So, hindi po talaga. Ganun ko binalance ang lahat na kung ano yung importante, doon lang po talaga. Yeah. So, 4 na taon ka nagpa-promissory note at that time. Kasi 4 years ang law school, di ba? Opo. Ang totoo po niyan, Sen, inabot ako ng 5 years kasi bilang working student, hindi ka talaga pwedeng mag-full load. Oo. Tama. So, umabot ka ng 5 years. Umabot ako ng 5 years just because paunti-unti yung kinuha. And then, after the 5th year, the 6th year, nag-bar ka na kaagad. Hindi ka, kasi iba nagpapahinga eh. Opo. Iba 1 year, tapos nagbabar. Sa'yo, bar ka agad. Diretso. Ang worry ko kasi noon, Sen, kung magpapalipas pa ako ng isang taon, baka nandun yung tendency na malilimutan mo na yung mga pinag-aralan. Kung ang life lessons ay isang legal president, ano ang case in point na binabalikan mo, attorney, sa life lesson na natutunan mo over the years? Parang kumbaga, natural na talaga na kumbaga sana may mga legal obstacles. So, ganun din naman sa buhay. Natural po talaga na merong mga problema. Natural na meron kang mga struggles. But, ang point lang doon is, pwede kang mapagod, pero never give up. That's the life lesson, never give up. Never give up. I think the first life lesson na natutunan ko first is magkakaroon to dream big, despite your condition, and then never give up. Dapat tuloy-tuloy lang. May mga instances ka ba na nag-give up? Nasa mo, ayoko na mag-aral. Forget this, hirap eh. Parang mahirap mang sabihin, pero ang totoo po nun, Sen, never ko yun na pinasok sa isip ko. Kasi once na pumasok yun sa isip ko, baka ma-derail ako. Correct. Wala naman akong ibang chance kundi ang ipagpatuloy ko yung pangarap ko. Kasi yun nga po, walang ibang tutulong sa sarili ko kundi ako din lang. Anyway, nangangarap ako not only for myself but more especially sa aking pamilya. So I really have to push no matter what. Galing. Balancing talaga family, work, school, diba? Talagang challenge yun. Opo. Nung nag-aaral kayo, attorney, meron bang mga naranasan kayong discrimination o hindi magandang experiences kasi alam nila na kayo ay isang janitor? Hindi naman po kasi talaga naiiwasan na people will judge you. Pero siguro normal naman sa atin yun, no? May mga ganong baka sa kanila biro lang. Siyempre, tulad ko na talagang maganda yung intention for doing that, for pursuing my dreams. Kahit papaano, we take it seriously. So, meron mga ganon na discrimination or mga, I guess, pabiro pero alam mo naman may patama, di ba? Alam mo dito sa atin, minsan pabiro pero may laman eh. Anong naging feeling nyo? How did you take those? Mas lalo akong na-challenge kasi alam ko naman yung sarili. Kilala ko naman yung sarili. So, parang saranggola. The more the wind pushes it, the more na umaangat siya. So, yung mga pagsubok sa buhay, yung discrimination, challenges, yun yung i-consider natin na win para umangat tayo.
Magandang ano yun, ang gandang analogy yun sa buhay. Para, kasi kung wala rin challenges and Wala po. Wala po. discrimination, di ka talaga magpupursige. Opo. Anong motivation mo, attorney, sa buhay para tuloy-tuloy na umangat? Para i-level up, no, yung estado mo or i-level up yung career mo. What is your main motivation? Makukonsider ko na matagal din ako sa public service. Knowing na nag-public attorney din po ako for almost 5 years. Nakita ko na mas maganda yung nakakapagbigay ka ng magandang impact sa ibang tao. So yun yung nagbibigay ng motivation sa akin na to continuously strive for, sabihin na nating excellence or great service. Kasi pinakamaganda sa pakiramdam yung nakapagbigay ka ng kaligayahan at kaginawahan sa ibang tao. Public service, yun ang public service talaga. So yun ang nagmo-motivate sa'yo na Opo. dapat level up yung sarili ko or level up yung service ko. Gaano katagal kayo so in your public service life, ang tagal na from start to More than 15 years din po 15 ako years. before ako nag-decide na mag-private Ngayon practice. nagpa-private practice Opo. na kayo. May times ba sa sobrang hirap ng challenges na hinaharap mo, sobrang bigat ng mga dinadanas mo, sumuko ka? May mga ganun na instances ba? Kagaya po nga ng sinasabi ko sa napapagod. Pero Physically? napapagod physically and siguro minsan kasi may mga emotional drains kasi din. But ang point lang is lagi kong nire-remind ang sarili ko na nung time na yon, nung janitor pa lang ako, nagdasal ako sa Panginoon. And He gave me this opportunity. So anong dahilan ngayon para hindi niya rin ako bigyan ulit ng opportunity? Sa mga bagay na hinihingi ko pa sa Kanya. For myself and for my family and for other people. Parang yun lang na nagpatunay na siya Nagpatunay na ang Panginoon. Ano ka ba? Very religious as a person? Hindi po. Hindi ko masasabing religious po saan kasi everyday nagkakasala ka Pero ang ano ko na lang po sen. Kahit paano ino-observe ko yung tama at mali. Ganun. Yung basic principles in life na hindi mo kailangang maging deep doon sa isang punto, but just do the right thing. Alam mo naman kung anong tama at mali. Yeah. Ganun lang po. Tama. Tapos maging fair ka sa lahat ng dealings mo. And of course, pagka nagdasal ka, parang consider mo daw na binigay niya na. Okay. Yan yung faith. Meron bang instance na masasabi mo si Attorney Ramil ay guilty for doubting himself? Meaning, hindi ko kaya or susuko na ako? Was there any instance na ganun sa buhay mo? Nung law school days, talagang ako noon, motivated talaga ako noon. As in talagang, alam mo, hopeful ako. Minsan hindi ako nagduda na, hindi ako papasa. So talagang positive thinking? Positive po talaga. Pero nung palabas na yung result, doon ako, may mga episodes. Humina tuhod mo. Doon po talaga, may mga months talaga before the result. Nagdududa ako. Tapos, yun, nag-guilty ako kasi, sabi ko, nagdasal na ako Nagdasal na ako. So, bakit ako ngayon nagdududa? Yun, binalik ko ulit yung sarili ko sa Kanya. Ilang beses mo ba tinake ang bar? Pumasa ka kagad? Grabe yun. Ako, may kilala ko, 3. Hindi pumapasa. Marami akong kilala 3, 2. May mga iba pa nga na sumusuko na lang. Hindi na Ikaw, one-time taker, pasado ka agad. Blessed lang po siguro. Talaga nagkataon lang po na yun ang mga inspiring stories gusto marinig natin ng ating mga kababayan. Kasi nga, sabi ko nga kanina, example ko doon sa street sweeper, marami sa kanila, yun na lang But ikaw, one-time bar taker, pasado ka agad. Those are the stories na gusto natin marinig ng ating mga kababayan. At the time po kasi, para bang casual lang din yung pakikipag-usap ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, hindi ako pumasa. Parang ganun yung kasi sabi ko, hindi ako pwedeng umulit. Hindi ako pwedeng umulit kasi, siyempre, kapag ka umulit, nanghulugan gastos na naman, time na naman yun. Parang nakukonsensya na ako na siyempre, parang nadideprive ko ng, imbes na para sa pamilya ko, iti-tuition ko. Tapos yung time ko na dapat para sa mga anak ko,
gugugulin ko na naman dito. Kaya kinukulit ko siya ng kinukulit. Sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng parang gano'n. Tulungan mo ako. Kailangan pumasa. Oo, kailangan ko pumasa. Parang gano'n lang yung level ng Pero bago ka ba, bago mo kinuha yung exam, nag-doubt ka ba sa sarili mo? Baka hindi ka pumasa? Hindi po. So talagang alam mo, papasa ka. Mahirap pa. Like I told you, dami akong kakilala. 3 times, 4 times. Hindi ko naman po sasabihin at the time na sinasabi kong papasa ako. Parang ang ano ko lang, magte-take ako and naniniwala ako sa Panginoon. Ganun lang po. Na kumbaga, kung inalaw niya ako na makarating na doon sa level na yon, yung basta nung naalala ko noon, Sen, nung nasa UST campus na ako, wala akong ibang sinabi sa kanya. Sabi ko, Lord, thank you so much for bringing me this far. Yun lang naman yung opportunity na yun eh. May mga nag-review pero maaaring sa kung ano pa mang kadahilanan, hindi na rin nagtuloy ng mag-exam. So yun yung point ng pagdadasal ko na salamat kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Let's take a short break. Stay tuned with us here on For the Win. Pagod na pagod! Ayun, si Space to. Kwentuhan tayo? And we're back. Kasama pa rin natin si Attorney Ramil Comendador. Ano naman ang top tip na mabibigay mo? Tip for consistency, top tip mo sa perseverance, kahit na maraming challenges, anong tip na pwede mo ibigay sa mga taong nasa pareho mong situation? Ganito po. Yun nga po, pwede tayong mapagod sa kung ano man yung mga nararanasan natin sa buhay, pero never entertain the thought na i-abandon mo yung pangarap mo. Yun, maging consistent ka lang sa ginagawa mo. Yun nga, hard work. Hindi kasi talaga po pwedeng nangangarap ka tapos kulang ka naman sa aksyon. Kailangan magkasama palagi yon, yung hard work and prayer. Hard work and prayer. Opo. Tapos, siguro, additionally na lang po, yung magandang motibo. Pero presume naman yun na lahat naman tayo magandang motibo natin sa magandang motibo kasi parang, Lord, pag naging lawyer naman ako, ganito, yung mga ganong bagay ba na parang ang buhay mo came in full circle. From a janitor in Comelec, then you became an election officer in Comelec, in Pasay, I believe. No? So, parang nakumpleto. Sabi ko, ang kulang na lang maging commissioner eh. Parang talagang kompleto na. Pero, hindi naman natin inaalis yun. No? Ano ang success tip mo para sa mga taong nag-umpisa sa pinakamababa? What can you give them as a motivational tip? Opo. Yun po, dapat nating isipin palagi na meron kang obligasyon sa sarili mo. Meron kang obligation sa future self mo. Tapos dapat mong iisipin palagi na dapat hindi lang hanggang doon yung sarili mo. Always entertain yung idea na you are meant para mag-succeed. Kahit na street sweeper ka lang? Yes po. Or Regardless kung ano man yung katayuan po talaga. Totoo niyan. Ang naglilimit lang naman sa ating sarili is yung doubts natin. Yung doubts natin sa buhay na baka hindi ko kaya. Pero ang sagot doon sa baka is i-try mo. Tapos maniwala ka na ibibigay ng Panginoon yun para sa'yo eh. Yun lang po sa tingin ko talaga yung kadalasan na nagiging, kumbaga, obstacle sa lahat ng mga pangarap natin. Yung duda sa sarili. So, ang kalaban mo, sarili mo lang? Kalaban mo talaga lang sarili mo po. Yun, kumbaga, halos
karamihan sa atin guilty tayo sa gano'n na para bang Totoo yan. opo, di Kaya ba? tinanong ko kanina sa'yo yan kung naging guilty ka na sa pagdududa ng sarili mo. Pero ngayon, para sa akin, you're a successful individual and professional. Ano ang masasabi mong strongest evidence na winner ka na ngayon? Anong masasabi mong strongest evidence na you're successful? Kumbaga looking back, malayo na po talaga yung yung katayuan ko rin in a sense na Sen, kumbaga kung dati-dati meron kang opinyon, meron kang ideya, pero hindi ka mapapakinggan or hindi ka pinapakinggan just because you are not in the right place. You are not in the right position para ipahayag mo yung ideya mo, opinyon mo sa isang bagay. Pero sa ngayon po, bilang isang lawyer, nandito na po ako sa sitwasyon na kung saan yung magagandang idea natin sa isang bagay, napapakinggan na, validate, maaaring pinaghuhugutan din ng inspirasyon ng ibang tao. Yeah. So yun yung para sa akin, yung kaibahan ng dati kong sarili at saka yung sa ngayon. Kasi po, syempre, materially wala naman ako dun. More of, kung paano din ako tinitingnan na ng ibang tao. So yung boses mo ngayon, mas mabigat. Kumbaga, napapakinggan na rin. Diba? I get your point na, let's face it, no? Dati, janitor to, hindi ka pinapakinggan. At ngayon, you are a lawyer. So yung sinasabi mo carries a lot of weight, di ba? I'm sure dami na humingi ng consultation sa iyo, di ba? Ng payo. Yan ang naman ako, madalas ako humingi ng payo sa mga abogado natin. So yun ang nakikita kong para sa iyo is the definition of success. Apo. Tsaka being a winner kasi ngayon may mabigat na yung boses mo. Apo. Kanina napag-usapan natin, Attorney Ramil, yung mother mo. No? What's the role of your mother in your journey? Kumbaga, at the time, si nanay yung pinaka-focus ko sa lahat. Kung makita ko nangarap. Sabi ko nga sa kanya nun, Sen, ni minsan kasi, hindi ko siya nakitang nag-celebrate ng birthday niya. After kong makatapos ng sa College of Law, pinangako ko sa kanya, sabi ko, yun, every year sisikapin ko na makapag-celebrate ka ng birthday mo. Ganon, yung kumbaga ang point ko, Sen, is nangarap ako hindi lang sa pamilya kong itinayo, kundi para sa nanay ko. Kasi gusto ko rin naman talaga siyang mabigyan ng maayos na buhay. Na kahit papano, hindi man siguro materially, at least man lang yung peace of mind na merong isa sa anak niya na naging successful. And more than successful, you have your private practice, diba, naging public servant ka. And nakita ko part of your goal, hindi lang pang sarili mo, kundi for your mother rin. Yeah. Was she part of your mga inspiring individuals? Kasama ba siya sa mga tao na masasabi na I'm working hard dahil sa mother mo, hindi lang is he part of your inspiration? Yes po, kasi dapat lang po talaga kasing yung mga katulad niya po, yung mga single mother, dapat po talagang hangaan. Kasi ako personally, na-witness ko kung paano siya naghirap para lang buhayin kaming 6 na magkakapatid. And alam niyo po yun, Sen, na back in the province, ano lang yung pwede mong pagkakitaan doon. Pero yung trabahong panlalaki, ginagawa ng nanay ko. Witness ako doon. Kaya talagang, kumbaga, doon pumasok sa isip ko na hindi po pwedeng hindi ko siya babalikan. Hindi po pwedeng hindi ko siya magantihan man lang ng kabutihan. At least, sa abot ng aking makakaya, kung ano man yung maibibigay ko sa ngayon, kailangan kong gawin kasi alam ko nakita ko kung paano siya naghirap para sa aming lahat. Ayun, kumbaga,
kahanga-hanga yung Yeah. mga katulad niya. And yung story mo of honoring your mother is also kahanga-hanga and inspiring. No? Kasi despite na naging successful ka dito, binabalik-balikan mo yung mother mo to honor her. Diba? So, para sa akin, importante rin yun. Especially nowadays, no, na maraming mga bata ay minsan nakafocus na lang sa career nila. Akin, maging successful ako. But nakakalimutan nila yung kanilang obligation, no, to their parents. So, that's a very inspiring story. Yeah. Attorney, in your opinion, natatapos ba ang obligasyon ng isang anak sa kanilang mga magulang? Based on your Opo. opinion. Sa personal ko na lang po na karanasan, para sa akin hindi naman dapat na pagdiskusyonan yung bagay na yan kasi automatic po dapat yung sagot na bilang isang anak, kailangan mong magbalik ng kabutihan sa magulang mo. Kumbaga, hindi na natin pagtatalunan kung may pamilya ka na, kailangan mo pa bang tumulong din sa magulang mo. Para sa akin po, obvious yung sagot. Kailangan po talagang tulungan yung mga magulang kasi biblical din po na, di ba, ang sabi nga sa Biblia, tulungan mo yung kapwa mo how much more pa po yung magulang natin, yung pamilya natin. So, obvious yung sagot po na... So, hindi lang obligation, it's your moral responsibility na dapat tumulong sa magulang. At yan yung magandang ma-emphasize dahil yun na nga, no, marami kasing tayo nababasa na career ang iniisip o sarili iniisip, pero nakakalimutan ni magulang. In fact, dito sa Valenzuela, meron kaming home for the aged dito, attorney. Tinayo ko yun nung mayor ako dahil nakita namin maraming abandoned senior citizen. Dito sa Valenzuela, but nakikita ko all over the Philippines. So, nagtayo kami para makukup namin yung mga abandoned senior citizen namin. Ang nakalungkot, dumadami. No? So, nakikita namin na maraming mga, dahil rin sa kahirapan ng buhay, maraming mga, I guess, mga mag-asawa na ina-abandon na nila yung kanilang mga magulang. Kawawa. But that's what I want to emphasize na it's our moral obligation. Siguro saan ganito, parang magbigay na lang tayo ng halimbawa. Yung mag-asawa merong 8 anak. Say for example lang po, may 8 anak. Magtigpa 500 pesos na lang sila. Magkano po yun? It's 4,000 pesos. Malaking bagay na yun para sa mga magulang mo. Ang totoo nun, ang mga magulang naman, tayo di ba mga magulang na tayo? Totoo nun, hindi naman sila nanghihingi talaga ng kapalit. Opo. Oo. Yung maalala mo lang sila, sapat na sa kanila, maligaya na yung mga yun Umuwi ka nga lang, uwian mo sila, kumustahin mo sila, maligaya na yung mga yun Totoo Pero, kumbaga, to quantify, babalikan ko po, tigpa 500 na lang kayong 8. Meron silang 4,000 a month. Yung 500 pesos, gumagastos nga tayo sa Jollibee ng, di ba po? Yung parang practically, kaya naman talaga nating suportahan yung ating mga magulang. Yeah. Kaya walang case close sa pagmamahal sa magulang. Dapat tuloy-tuloy yan. Attorney Ramil, ano naman ang commitment na ibibigay mo under oath to your mother? Well, kumbaga, alam niya naman yan na lahat naman ng... Siya kasi yung makakapagsabi na lahat halos ng ginawa ko, it's all for... Para magkaroon siya ng yung peace. So, malang magkaroon siya ng peace of mind. Alam niya na nasa magandang kalagayan kayo. Yes, akong bahala dyan. Parang gano'n. Yun lang kasi siyempre hindi na natin i-burden pa yung ating magulang, lalong-lalo na yung nanay ko, 85 years old na siya. So, yun din ang rason sen kung bakit ako monthly umuwi. Para nasisiguro ko na nakikita ko siya monthly. Yeah. At yun rin, I guess, yung commitment under oath na lagi kang nandyan para sa kanya. Until death. For Attorney Ramil, final and executory na ba yung mga pangarap mo? Is it ito na ba yun? O meron ka pang tinitignan much larger, much bigger goal in your life? Siguro po, sen, sa mga katulad ko ding, almost all of us naman nangangarap talaga na umangat pa. Pero ako,
ini-enjoy ko ngayon yung pagkakataon na meron ako sa ngayon. Sa private practice ako, yung opportunity na makatulong sa iba. Tapos yung opportunity din na mas lalo kong mapagtibay o mahon yung skills ko. And kung sakali mang darating yung time na yun, mapunta ako sa isang sitwasyon na mas lalong, kumbaga mas malaki na yung boses, pinagdadasal ko na sana at that time, yung skill set ko, okay na. Magagamit. Tsaka, as you go up talaga, tama ka, kala mo, experience, practice, hone your skill set. Kaya nakita ko, importante rin doon, pinaka-importante ingredient is determination. Nakita ko mayroon kang determination. Determination na matuto pa. Kasi, hindi porket nandito na ako sa ganitong sitwasyon, kumbaga all-knowing na tayo. Hindi po pwedeng ganun. Kasi, we learn from each other. Yeah. We learn from yung experiences ng iba, suggestions ng iba. Yeah. Minsan pa nga, magbibigay sa'yo ng idea yung iba pang tao. Ganun. Para sa'yo, Attorney Ramil, ano ang tunay na panalo? Para sa akin, yung tunay na panalo is yung, kumbaga, sa lahat ng ginawa mo, may kapayapaan. Yung kumbaga, you will not be haunted by what you did. Siguro kung the positive, you will be haunted positively. Pero yung not negatively. Not yung mga hindi magagandang ginawa. Kasi sa lahat naman po ng aspeto ng buhay, di ba, parang kumbaga, ang liit lang niyang tingnan, pero ang laki pa lang impact sa ibang tao. Yung mabigyan mo lang sila ng oras, napakinggan mo sila. Kasi parang sa tulad ko, hindi naman, marami talagang lumalapit. Pero, siyempre, kumbaga, hindi naman lahat capable of paying you. Yung mga ganun. Actually, nang susunod na tanong ko nga, paano may mga lumalapit sa'yo na, diba, minsan may kaso, pero alam natin, hindi naman kaya mag-afford ng legal fees. How do you approach them? Sa ngayon po, marami naman akong mga pro bono cases. Yun yung actual na case sa korte. Pero yung day-to-day na transaction sa office, masaya ako kasi ang daming kwento na alam mo yun, sabi ko nga, yung mas masaya kapag nakakapagpasaya ka ng ibang tao. So ganun po, parang yun yung sinasabi kong lahat ng ginawa mo, kailangan alam mo sa sarili mo, meron kapayapaan doon kasi nakapagpasaya ka, wala kang inapakang tao. Wala kang dinecline just because they are not capable of giving you in return. Yun, doon, masaya na ako sa ganun. Well, Attorney Ramil, thank you very much for your time and like I said, para sa akin, naging such an honor to meet you nung nandito ka sa Valenzuela. Ako kasi I interact with many people, from matataas, mabababa, pero parati ko kasing iniisip na dapat yung mga nasa bababa, hindi permanenteng nasa bababa. And the only way to mapakita natin yan, ilabas natin yung mga story ang katulad mo na nangarap na malaki. Pero hindi lang nangarap, gaya ng sabi mo, dapat gawin Kasi walang kwenta yung pangarap kung hindi mo gagawin. So, nakita ko na pangarap and action, yan ang pinakamahalaga. Salamat so, thank you. Thank you, Sen. At saka maraming salamat din po sa sa lahat ng mga nanonood dito. Yun, masaya po talaga ako na-invite niyo ako dito to be part of your podcast. Thank you, Attorney Ramil, sa pagiging ultimate testigo ng sariling triumph at sa pagbibigay ebidensya kung paano ma-turn ang challenges into wins. From janitor to lawyer, from student hustler to public servant, Attorney Ramil Comendador proves that success is not instant. It's earned with grit, heart, and consistency. Mga ka-win-win, remember, your background doesn't define your finish line. Keep grinding, keep serving, keep winning. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.